Magandang umaga mga kapatid. Welcome again sa aking channel. Nandito na naman po ako, Brother Oji, para mag-share po sa inyo ng salita ng ating Diyos. At nandito pa rin tayo sa Genesis mga kapatid. Kagaya ng dati pa rin na ating ginagawa, bago tayo mag-umpisa, tayo ay mananalangin muna. Magsiyuko po tayong lahat. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Lord sa umaga na namang ito. Ginising mo na naman po kami ng maayos at malakas ang katawan. Salamat po din Lord dahil sa umaga na naman to binigyan mo kami ng pagkakataon na makapagbasa, makarinig at makapag-aral ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit at palagi mo pong bubuksan nawa ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso o Diyos. Samahan mo rin po ako, tulungan at turuan o Diyos upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Lord, salamat po. Salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito, O God. Salamat po Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila o Diyos sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid at dyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like niyo po yung aking mga videos, yung aking mga sharing at paki-share niyo rin po ito. At huwag niyo pong kalimutan i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. So last time, shinare ko sa inyo ang chapter 35 mga kapatid na may pamagat na binasbasa ng Diyos si Jacob sa Bethel at namatay nga ang kanyang ina na si Raquel. At nandito rin ang mga anak ni Jacob. Pagkatapos namatay na po ang kanilang ama na si Isaac. Namatay. Nandito po yan sa chapter 35. Ngayon po nandito na po tayo sa chapter 36 mga kapatid. Dito po ang mga binanggit dito, halos lahat po dito, binanggit dito sa chapter 36 ay yung mga kanilang lahi, yung mga pangalan at mga anak. No? Nandito sa pamagat dito sa verse 31 nga po, ang mga nagmula sa lahi ni Esau. Tapos dito naman po sa verse 20, ang lahi ni Zir. Sa 31 naman, ang mga hari ng Edom. So, mga pangalan po dito, nandito po ang lahat ng pangalan, no? Lahi ni Esau, ang lahi ni Zir, at ang mga hari ng Edom, no? Nakasulat po yan dito kung inyong mababasa. Pero dito po sa chapter na to, binanggit din dito na naghiwalay na itong si Esau at si Jacob, mga kapatid. Sabi po dito sa verse 6, nagibang bayan si Esau kasama ang kanyang mga asawa, mga anak, mga tauhan, pati ang mga hayop at ang lahat ng ari-arian ay kanyang dinala. Sabi sa verse 7, iniwan niya si Jacob sa Kanaan sapagkat ang lupaing ito'y hindi na sapat sa kanilang mga kawan sa Zir na nirahan si Esau. So dumating na yung time, pagkatapos nilang magkita ng mahabang panahon, nagkita sila, nagsama sila, dumami ang kanilang mga alipin, kanilang mga utusan, kanilang mga anak, mga kapatid, pati yung kanilang mga hayop, lahat, mga ari-arian, napakarami na. So hindi na sila, sabi dito, hindi na sila kasya dito sa Kanaan, kaya sila ay naghiwalay na. At yun nga, sabi dito, sa Zir na nirahan si Esau, mga kapatid. Tapos, yun nga, binanggit dito yung kasaysayan ng galing kay Esau, yung kanyang mga anak. Nandito, binanggit dito yung mga apo na, mga ganyan. Ang lahi ni Zir, binanggit din dito yung mga pangalan. Mga kapatid, nandyan, napakaraming pangalan.
Tapos binanggit sa 29, ito ang mga pinuno ng mga Horeo sa lupain ng Sir ayon sa kanilang angkan. Binanggit din po dito ang mga pangalan. At dito sa verse 31, mga kapatid, may pamagat nga po itong ang mga hari ng Edom. At binanggit dito ang mga pangalan. Tapos yung sabi pa dito, ito ang mga lupaing nagmula kay Isaw ayon sa kanilang tirahan. No? Nandyan din yung mga pangalan. Binanggit, napakaraming pangalan po mga kapatid. Kaya kung gusto nyo pong malaman ang kanilang mga lahi, ang mga pangalan, ay basahin nyo na lang din ito mga kapatid. Basta yun, dumating yung time sa chapter 36 na nagkahiwalay na po si Esau at si Jacob sa dami ng sinabi ko kanina, sa dami ng kanilang mga ari-arian, mga hayop pati at kanilang mga anak at asawa. So naghiwalay na po sila. Next time, bukas, chapter 37 na po ang aking isi-share po sa inyo na may pamagat si Jose at ang kanyang mga kapatid. No? Yun nga mga kapatid, sa aking sharing gusto ko lang din sabihin sa inyo, sa ating mga nababasa din, sa ating mga naririnig din na ayon sa salita ng ating Diyos, nawa ito'y hindi lang basta nating dapat pakinggan o naririnig lang at pagkatapos ay baliwala na. Gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid na ito rin po ay gamitin natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito rin ay ating i-share, lalo-lalo na sa ating mga mahal sa buhay at sa ibang tao mga kapatid. Huwag po tayong mahiya na i-share ito kahit sa simpleng paraan lang. Pwedeng sa Facebook, pwede sa Instagram mga kapatid o kung saan man social media. Ganun din, nawa pag-usapan din ito yung mga salita ng ating Diyos sa ating sariling mga tahanan, mga kapatid, upang yung ating mga mahal din sa buhay ay makarinig ng mga salita ng ating Diyos, yung kanilang mga kamanghamanghang ginawa ng ating Diyos, yung ginawa ng ating Panginoon Kristo para sa atin, para sa kaligtasan, kapatawaran nating lahat. I-share po natin ito mga kapatid. Manalangin tayo, humingi tayo ng guidance, protection, lakas ng loob, talino at sipag sa ating Diyos upang ito ay ating ma-share sa lahat ng tao mga kapatid. Hindi bukas, hindi mamaya, nawa ngayon na tayo mag-umpisa na mag-share ng salita ng ating Diyos. Ulitin ko lang, kahit po sa simpleng paraan lang, basta pwede kayong magbasa, pwede nyo sabihin na dito pala sa ganitong libro o sa Genesis o sa John o sa Matthew, sinabi dito ng ating Panginoon Kristo o sinabi ng ating Diyos na tayo'y magmahalan, yung mga ganong bagay. No, ang Diyos pala ay laging nag-aantay sa atin na ating kausapin siya at lapitan. Yung mga ganong bagay, i-share po natin yan. Pag-usapan po ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan, kapitbahay, di ba po, yun po ang dapat nating gawin. Kailangan po natin, una na ang ating Diyos sa ating buhay. Hindi po tayo magtatagumpay kung walang Diyos sa ating buhay. Hindi magiging maayos ang lahat kung wala ang Diyos. Diyos ang kailangan natin sa ating buhay. Simula noon hanggang ngayon at lalong-lalo na ngayon sa ating panahon ngayon mga kapatid. Ating Diyos ang ating kailangan, ng ating Panginoong Kristo. Ang dapat nating tanggapin at papasukin sa ating puso, sa ating buhay ng buong puso at kaluluwa mga kapatid. Yan po ang gusto kong iparating sa inyo, no? Sa inyong lahat mga kapatid ngayong umagang ito. Mag-share po tayo. Sundin natin ang ating Diyos. Huwag natin mapahamak ang ibang, huwag natin pabayaan na mapahamak ang ibang tao. Kailangan sabihan po natin sila sharean ng salita ng ating Diyos upang makarinig din sila, upang malaman din nila yung mga plano, yung kagustuhan, yung utos sa atin ng ating Diyos na buhay. Nawa, i-share nyo po yung ating mga nababasa. Ano mga kapatid? Ngayon po, yun nga lang po ang binasa ko dahil binasa ko po ito kanina na puro pangalan po. Ulitin ko lang itong yung ang mga nagmula sa lahi ni Esau nga, yung mga pangalan lang po ang nandito at binanggit nga na nagkahiwalay na si Jacob at si Esau. Dahil sa dami ng kanilang mga gamit at ang lahi ni Sir nandiyan din at ang mga hari ng Edom binanggit po yan dyan. Mga pangalan din po mga kapatid at lugar nandyan din po binanggit po.
lahat yan. Darating at darating din, kagaya din dito kila Esau at Jacob, na magkakahiwa-hiwalay din sa isang pamilya. Darating din yung time na sila ay bubukod na, magkakaroon na sila ng pamilya, anak, sariling pamilya, sariling tahanan, sariling kagamitan, na pwede na rin natin sabihin na hindi nakakasya sa isang bahay. Kahit man ito'y malaki, kung talagang napakarami na rin nilang pamilya, ang iba talaga ay kailangan ng bumukod. Yung iba nga, wala pa, pero bumibili na sila ng sarili nilang bahay, ganyan. Pero nawa bago magkahiwa-hiwalay, nawa sila rin ay makakilala ng salita ng ating Diyos para dala-dala na nila yon saan man sila pumunta. Ano man ang kanilang balak, gaano man kalaki ang kanilang pamilya, ano mang ari-arian ang meron sila, nawa alam na nila ang kagustuhan, ang utos, ang kalooban ng ating Diyos upang lalo pa silang magtagumpay dahil sasamahan, poproteksyonan, gagabayan sila ng ating Diyos na buhay. Ganon din ako, ganon din kayo, ganon din tayong lahat. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos dahil yan po ang pangako ng ating Diyos sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa nagbalik loob, nagsisi sa lahat ng kasalanan, gumawa ng kabutihan. Lalong-lalo na rin yung mga sumusunod sa ating Diyos. Hindi niya yan pababayaan. Sasamahan niya yan, pagtatagumpayin niya yan, iingatan niya ang lahat ng mga yan. Ang mission po ng lahat ng tao, kung bakit tayo nandito, yes, pwede natin sabihin, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin mag-aral, kailangan natin magpamilya. Pero ang purpose po, kung bakit tayo nandito sa lupa, ay ang maglingkod tayo sa ating Diyos na buhay. Yan po ang ating mission, mga kapatid. Yan ang purpose ng kung bakit tayo nandito sa daigdig, maglingkod sa ating Diyos. Sundin ang kanyang mga kalooban, gawin ng buong puso at kaluluwa. Yun po. At kailangan natin tanggapin ng buong puso at kaluluwa ang ating Panginoong Kristo na ating Hari, na ating Diyos, na ating tagapagligtas, mga kapatid. Yan po ang dapat nating gawin. Lahat tayo kailangan maglingkod sa ating Diyos at sasamahan niya tayo. Manalangin tayo, humingi tayo ng tulong, gabay at protection. Mapapagtagumpayan po natin ang lahat ng yan at ang lahat ng nangyayaring ito sa atin sa bawat bansa. Magtatagumpay yan sa tulong ng ating Diyos. Amen and amen. Salamat po muli, mga kapatid, sa pagsama nyo na naman sa aking sharing. Maiksi, hindi ko man binasa na ang mga pangalan at lugar, pero yun lang ang sinasabi. Una, yung pagkakahiwalay nila magkapatid, ganoon din darating ang time, magkakahiwa-hiwalay din tayo. Pero ang sinasabi ko lang, ang salita ng ating Diyos ay huwag mawawala, huwag hihiwalay sa bawat isa sa atin. Nagdali natin ito hanggang tayo ay nabubuhay. I-share din natin ito sa ating mga mahal sa buhay. Kahit na sila yung mga bata pa, yung ating mga anak, o apo man, o pamangkin, dapat po natin silang sharean ng salita ng ating Diyos. Salamat po. Amen and amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa inyo, mga kapatid. Mga kapatid, tayo ay mananalangin. Lalapit tayo sa ating Diyos. Ihanda natin ang ating puso't isipan. Kakausapin natin ang ating Diyos. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman, Lord, sa iyong mga salita na aming napakinggan, nabasa, O God, ngayong umagang ito. Ikaw, Lord, ang may kaloob nito. Ikaw ang may kagustuhan nito. Salamat po, Lord, sa pagkakataon na yan na binibigay mo sa akin, sa amin lahat, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat din sa lakas ng loob, sipag, talino na ibinibigay mo sa mga bishop, pastor, mga leaders na totoong naglilingkod sa iyo, Father God. Sa akin din, Father God. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At salamat sa lahat ng proteksyon na ipinagkakaloob mo simula sa aming presidente, sa kanilang mga kasamahan sa pamahalaan, sa kanilang pamilya, ganun din sa mga scientists, doktor, pulis, nurse, sundalo, frontliners, hanggang sa amin, O Diyos. Salamat sa protection, guidance, Father God, sa pag-iingat mo sa amin, sa pagbigay ng kalakasan, sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman, O Diyos, sa pagbigay mo ng mga pagkain sa mga taong nagugutom. Patuloy pa rin mo yung ginagawa kahit na kami makasalanan.
Kahit na patuloy kaming nagkakasala pero nandyan ka pa rin. Kami pa rin ay protektado mo, iniingatan, sinasamahan, pinagtatagumpay at binibiyayaan o Diyos. Nawayan ay maisip ng lahat ng tao. Sa kabila ng nangyayaring yan, nandyan ka pa rin. Inaantay mo pa rin ang bawat isa na lumapit sa iyo o Diyos. Dahil ikaw lamang ang aming Diyos, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na mapagmahal, mapagpatawad at mapagkumbaba. Yan din ang tinuturo mo sa bawat isa sa amin. At nawayan din at maitatak sa aming puso, sa aming mga isipan, sa aming mga mahal sa buhay. Salamat Lord sa pagkakataong yan na binibigay mo sa amin. Thank you Father God. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. At kiniklaim na namin maaayos na ang aming buong bansa, ang buong daigdig Father God. Lilinisin, aayusin. Magiging maayos na. Darating na ang araw na kami makakalabas na ulit ng mas maayos, mas masaya. Nang walang takot, Father God, dahil aayusin mo na ang aming daigdig in Jesus' name. Magiging maayos na ang lahat ng yan, O God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, O God. Salamat, Father God. Salamat dahil lagi mo kaming inililigtas sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O God. Lagi mo kaming sinasamahan. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli, Lord, at palagi ka naming sasambahin, dadakilain, iibigin ng buong puso at kaluluwa ng buong lakas at pag-iisip. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat po muli, una, sa ating Diyos na buhay. Narinig niya tayo, sinamahan niya tayo sa ating panalangin. Salamat. Salamat din sa inyo mga kapatid, sa walang sawa niyong suporta at pakikinig sa salita ng ating Diyos. Salamat po ulit sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Jesus loves us all. Amen. Salamat po muli. God bless po sa lahat. God bless po. Salamat po.